Alright mga tol ha, sabi po ni VP Sara wala siyang planong magtago o umalis ng bansa kung ipaaaresto o sasampahan ng non-bailable case. Pag-uusapan po natin yan sa video po na ito. Di na po natin pagtatagalin to. Kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Let's go! So ayun nga mga tol, play po muna natin yung balita bago ang lahat. Jed, ito pang paniniwala ni VP Sara na hindi magiging patas ang NBI sa kanya ang dahilan kung bakit hindi siya personal na pumunta sa tanggapan ng NBI. Monica, yan nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte kanina sa panayam ng media sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong City na naniniwala na siya na hindi umano magiging patas ang magiging investigasyon na gagawin ng NBI. Muling inisa-isa ni Vice President Sara Duterte ang mga opsyon na ibinigay sa kanya ng kanyang abogado gaya ng pagbibigay na lang ng sulat, position paper o affidavit. Kaya sinabi niya na hindi rin siya pumuntang personal kanina sa opisina ng NBI dahil wala rin naman magbabago dahil aniya una pa lang ay may plano na ang mga ito na sampahan siya ng kaso. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga, sorry hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya ageist. Sinabi niya, ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias. Bukod sa pronouncement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malinaw na rin aniya sa kanya ang posisyon ng Department of Justice kaugnay ng mga nangyayari. Kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya, a threat is a threat. Well, if you're a lawyer, you would argue na no, there's several kinds of threats. But nakita niyo na doon pa lang sinabi na niya kung ano yung position niya. At as a USEC of DOJ, we expect that that is the position of the Department of Justice. Dahil dito binigyang diin ni VP Duterte na pumunta man siya o hindi sa tanggapan ng NBI, naniniwala ang kanyang kampo na magkakaroon pa rin ng kaso laban sa kanya. Mayroon na umanong desisyon kaugnay rito, kaya inaasahan na rin nila ang worst scenarios gaya ng removal from the office o impeachment complaints laban sa kanya at patong-patong na kaso na hindi na rin nila ikinagugulat. Kasama na rin inaasahan ng pangalawang Pangulo ang kaso na walang bail o magkakaroon ng warrant of arrest sa kanya. Kaya sinabi ni VP Sara na wala sa kanyang plano na takasan ang mga ito. Not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Aniya kung ma-detain man siya ay gusto niyang magstay sa Pilipinas para makita pa rin ang kanyang mga anak. Samantala sinagot din ni Vice President Duterte ang tanong kung kanyang pinagsisihan ang mga nasabi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. No ma'am, buti na yung alam nila ma'am na pag namatay ako, hindi talaga ako I will not die in vain.
Monica, dinagdag din kanina ni Vice President Sara Duterte na pinaghahandaan na rin nila yung impeachment complaints laban sa kanya. Sinabi niya na may team na siya ng mga abogado na nag-aaral kaugnay nito. So inaantay nila yung mga file na impeachment complaint para mapag-aralan nilang isa-isa kung tungkol saan ba yung mga inihaing reklamo o kaso laban sa kanya. Ayan muna ang update, balik sa'yo, Monica. Alright mga tol, yan po, no? Kita po natin ang balita po na ito. At ito pong sasabi nga po na wala pong planong magtago o umalis ng bansa kung ipapa-aresto, sasampahan ng non-bailable case si Sara. No? According to Sara herself is hindi niya gagawin yan, magtatago. Let's see po kung ano pong mga mangyayari sa mga darating po na panahon. Dahil hindi nga po parang ang lumalabas po ay ayaw pong humarap talaga ni Sara sa mag-iimbestiga po na ito. Dahil ayon sa kanya, ganun din naman, umatin siya o hindi, magkakaroon siya ng kaso. So, what do you think of that, guys? Ito ba ay tingin ninyo na tama ba na talagang hindi magbabago or luto na ang laban, ganun? So, tingnan nga po natin yung comment section dito. Basahin natin mga comment nila. Sabi dito, nakakalungkot ang nagaganap dito sa government. So, totoo naman, nakakalungkot naman talaga. Pero kung yung comment mo na yan is one-sided, I don't think so na tama yung pagkalungkot mo. Kung pro Duterte ka lang and yung kabilang panig hindi mo titignan, or pro BBM ka lang yung kabilang panig hindi mo titignan, hindi yan magiging maganda. Mas nalulungkot po ako sa kalagayan ng ganyang pag-iisip kung one-sided. Pero kung nasa gitna ka naman at ang tinitignan mo ay yung general view, titignan mo yung magkabilang panig lahat at nalulungkot ka sa mga nangyayari sa pangkalahatan, kabuuan ng gobyerno, talaga po nakakalungkot po yan. Tama po yun kung ganoon. Sabi dito, laging ganon, di patas. Huwag ka kasi gagawa ng labag sa batas. Pantaan mo ba naman ang Pangulo ng bansa? Tama ba yan ginawa mo? Wala ka na sa katinuan, BP. Tambalus tayo. Dapat kasa ka na magbitaw. Dapat kusa ka na magbitaw. So ayan guys. So sabi nga po natin, di tayo pro BBM, pero hindi rin po tayo pro Duterte. Hindi tayo supporter ng kahit sinong politiko, hindi tayo panatiko. Kaya mas patitimbang po natin kung tama yung sinasabi ng mga tao eh. Ito po yung sinabi po ni Renato Palania, sabi ay ganun po talaga, hindi daw patas. So, I think may realidad naman doon. Once kasi na may kaso ka, hindi na yun para sabihin mo na magka-level kayo ng batas. Kumbaga, mataas sa'yo ang batas. Literally makikita po natin yan. Kung ikaw is subject for investigation, you need to cooperate. Kasi otherwise, hindi mo mahihigitan yung batas. Sabi nga, no one is above the law, diba? So, tama yung sinasabi niya. Sa unang parte, no? Bantaan mo ba naman kasi ang Pangulo? Talagang ganun ang mangyayari sa'yo. Wala ka na sa katinuan. So, ako po'y naniniwala, hindi rin po talaga maganda yun. Pero dito po sa part na bandang dulo, sabi niya, tambalustay. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya dyan. Yan ba'y paglulustay ng pera? Kaya ganyan ang tinatawag ninyo. Para sa akin, dito ito ay very unprofessional. Hindi mo kailangan tawagin ng ganun sa Sara, tambalustay. Nadidefeat yung purpose ng iyong gustong sabihin. Maganda naman ang iyong pinupointing. Kaya lang medyo may approach ka na unprofessional. Yan yung magiging hindi maganda. At yan nga po yung ginagawa, 'di ba? Magkabilang panig, pro BBM, pro Duterte, nag-aasaran na lang, pro ad hominem na lang ang ginagawa. Pagka nagtatalo, tatawagin kang sa kabila naman, tatawagin kang bangag, diba? O sa kabila naman, pag nagalit din, tatawagin kang kung ano-anong mga katawagan. Hindi yan maganda. Doon lang kayo mag-uusap sa kung anong dapat pag-usapan. At especially dito po sa topic na pagtatagpo, pag-aalis sa bansa, hindi raw gagawin po ni Sara. Tignan po natin yan kung yan po talaga yung magaganap. Abangan po natin, no?
kung sa kalooban ng Diyos buhay pa tayo ng 31, makikita naman po natin kung anong gagawing aksyon ng gobyerno kung sakali na hindi talaga humarap si Sara Duterte sa investigasyon, magpaliwanag, humarap, no? Tignan po natin kung mawawala rin ba siya gaya ni Harry Roque, nagtatago na ngayon, no? So, ako po naniniwala magkakarugsong po itong mga bagay-bagay na mainit na pinag-uusapan ngayon, tulad ng Pogo, mga pro-China naglipana, no? At marami pang mga anomalya. Lahat po yan ay kalaban po dapat ng gobyerno at hindi maging isa ang gobyerno sa korupsyon. Ikaw, ano masasabi mo sa usapin na ito? Comment down below. And please don't forget to hit the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.